Sumati po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng pinsala nito sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na itinigdalaw niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po kay August 14, 2025, kada po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang tayo ay mapakinggan, mapanood dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyaya pakikinig po sa bawat isa at loobin po niya Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng abutin ng pangaral ng biyas niya Abay Hawa. Ang ating pong baksa, konting kalaban sa kasulatan, tayo po ay nasa ika-4 ng bahagi doon sa ating paksa sa 14:17 ng Roma. Sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang paumuhay at tagalakang dulot ng banal na Espiritu. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon na patuloy niyang ibinabahagi pa sa bawat sa atin. Yung buhay na ibinabahagi niya sa bawat tao. Lahat po ng tao ay nagbabahagi siya Abay Hawa ng buhay. Ganun din naman, pagdating sa kamatayan, siya rin naman ho ang may gawa niyan at siya rin ang nagtakda kung isang tao ay mabubuhay o mamamatay. Sa mundong ito, palibasa ay maraming lumitaw na mga mangangaral na nagtuturo ng kanilang mga dinodiyos. Nangangaral, subalit yung diwa ng pagkakilala kay Abay Hawa ay wala. So, patuloy po tayong pasalamat sa pagkakataon na ibinibigay pa ni Abay Hawa sa bawat sa atin, lalong-lalo na sa mga kapatid sa kapulungan at doon sa mga nakakapanood, nanonood ng pangangaral na ito, ay patuloy na nagbibigay pa ng pagkakataon si Abay Hawa na makilala siya, nagpapakilala siya, subalit maraming tao ang ayaw talaga siyang kilalan. So, ganun o ang pagbibigay niya ng awa sa lahat ng tao. No? Magandang hapon sa ating lahat. Brother Emiliano Umali, Sister Jean Macar, Juliet Umali, Carlo Roll, Sister Loren Paulan Fernandez, Cecil Manyoso, Brad Wilfredo Bedes, at si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes, Melchor Pasis, Brad Noli Tungkua, Leonardo Corsiga, Lisa Indinibli Corsiga, Brad Fortunato Juarez, Sister Lolita Corsiga, Sis Chris de la Cruzquin, Brad Edmundo Umali, Sister Shirley Radarisa, Jen L. Juarez,
Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Alas 4:29 na po ang ating oras. Sebastian Juarez. Meron tayong 11 viewers, 10 reaction, 22 comments. Live po tayo ngayon sa Facebook. Doon po sa mga nakakapanood. Sige po, tuloy na po tayo sa ating paksa. So tayo nasa ika-4 ng bahagi, araw po ng Huwebes ngayon, 14 ng Agosto. At ulitin ko yung ating paksa, sabi ho dyan, sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang paumuhay at kagalakang dulot ng banal ng Espiritu. Sa panahon po natin ngayon, yung mga pagkain ay ginagawa ng gamot at si Abay Yahawa ay nawawala. Yun hong nagpapagaling doon sa karamdaman, nawawala. At ang nakikilala ngayon ng maraming tao sa usapan, sa salit-saling salita na magaling ang wika, yung bunga ng abukado. Sa madalit sabi, naging sa mga tao ngayon, imbis na yung manlilikha ang hanapin na tawagin, kasi hindi ka naman kayang buhayin ng isang abukado o isang halaman. At hindi ho yan nakapagpapagaling. Pakatandaan mo natin yan. Kung ano man ang mga sinasabi ng mga doktor, hindi po dyan, tatandaan natin yung salitang sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. John Mercorsiga, Sister Cristina Juarez, Brad Rodelio Nava, magandang gabi sa iyo. Sister Lori Calderon, magandang gabi, magandang hapon. na ano ko nung kay Brad Rodelio. Ayan. Sige ho, tuloy na tayo. Dito sa unang Tesalonica 2:12, sabi niya, sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Tesalonica, pinayuhan namin kayo, pinalakas ang inyong loob, at hinikayat na mamuhay na karapat-dapat sa Diyos, na tumawag sa inyong makibahagi sa kanyang paghahari at lumuwalhati. Biblia Tagalog 2001, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. SND, pinalakas namin ang loob ninyo, pinayuhan at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos, na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Magandang balita ng Biblia Tagalog, pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at inatasan na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. So, wag na nating gayahin ang takbo ng mundong ito na kung ano-anong imbento patungkol doon sa mga pagkain, at kagamutan sa lahat ng mga nararamdaman. Isa lang ho ang ating isipin. Si Abay Yahawa ang
nagbibigay ng sakit at siya rin yung nagpapagaling. Yun ang dapat nating mapagtanto. Dito sa unang Korinto 4:20, sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita lamang kundi sa kapangyarihan. Sana yung bawat bitaw ng salita na ating napapakinggan, naririnig, ay malagay sa ating puso at isipan mo. Hindi. Sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Ang ganda ho nito. Yun daw isang tao, malalaman mo kung pinaghaharian na siya ni Abay Hawa sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Marami ho kasi ang nakikinig, nanonood, nag-aaksaya ng oras sa pakikinig. Kaya lamang, ang paghahari kasi ni Abay Hawa hindi lamang sa salita, kundi may gawa. Laging may lakip siyang gawa eh. Ito, katulad dito, bilang isang halimbawa, yung ginagawa nating pangaral, lakip nito gawa. Nagsasalita kasamang gawa. Diba? Hindi lamang nagsasalita, may lakip na gawa. Yun. Dito sa unang Korinto 8, ayan, ito na tayo sa pagkain ito, sabi dito sa yan. Tingnan natin Uno, ngayon, tungkol naman sa mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan. Kung maaari ba natin itong kainin o hindi. Kahit marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman nagpapayabang sa tao. Sana maintindihan natin ito. Kahit daw marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman nagpapayabang sa tao. Tama ho yun. Kasi pag minsan marami ka nang alam, siyempre, yung yabang, ando na. Mas mahalaga ang pagmamahalan dahil ito ay nagpapatatag sa atin. Ang taong nag-aakala na marami na siyang alam ay kulang pa rin talaga sa kaalaman. Iisip niya, marami na siyang alam, pero sa totoo ay kulang. Kaya nga yung ating yung KKK counting kaalaman, counting kaalaman sa kasulatan. Hindi natin ipinagyayabang kasi sinasabi niya ang tao nag-aakala na marami na siyang alam, kulang pa rin talaga sa kaalaman. 3. Ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos ay siyang kinikilala ng Diyos sa Kanya. Yun ang mahalaga ko doon yung may pag-ibig tayo, may pagmamahal kay Abay Hawa. Bakit? Sabi niya, yun daw taong nagmamahal sa Diyos, kay Abay Hawa, ay siyang kinikilala ng Diyos na Kanya. Kahit na ilang ulit at ilang beses kang magsalita ng Abay Hawa at hindi ka naman gumagawa, di wala rin saysay. Nakita ba natin ang lahat ng reliyon, tumatawag dun sa kanya-kanyang Diyos. Lahat kasi ng reliyon, may kanya-kanyang Diyos. Hindi si Abay Hawa ang Diyos na mga yan. Para maintindihan natin na lahat, saksi, Adventista, Seventh-day, may kanya-kanya silang Diyos. Hindi naman si Abay Hawa ang Diyos na mga yan. Kanya-kanya silang pagsamba, kanya-kanya silang tawag. Iba yung Diyos ng Adventista sa Diyos ng Jehovah, Witnesses. Iba rin yung Diyos ng Iglesia ni Cristo. Kasi yung Diyos ng Iglesia ni Cristo, yun yung nangaral o yun yung nagturo kay Felix Manalo na gawin siyang sugo. Yung Diyos ng Iglesia ni Cristo.
Yung Diyos naman ng saksi ni Jehovah, yan din yung nagturo sa kanila na si Joseph Smith ay yung kanilang founder. Sa Adventista naman, si Ellen G. White. Yung Diyos nila ang nagturo na si Ellen G. White, yun yung sugo nila. Sa ADD, yung Diyos na tinatawagan ng ang dating daan, yun yung Diyos na nagturo na si Soriano ay sugo. So kaya nga, iba-iba yung kanilang aral, iba-iba yung doktrina nila, iba-iba yung mga turo nila. Lalo na, katulad dito, yung ating pinag-aaralan hinggil sa pagkain. Dito, sabi ni Pablo, siyempre, doon tayo sa sugo, na ang nagsugo ay si Abay Hawa. Sino yun? Si Pablo. Sabi dito, tungkol naman sa pagkain ni alay sa mga Diyos-Diyosan, kung maaari ba natin itong kainin o hindi, kahit marami na ang ating nalalaman, dapat natin tandaan na kung minsan ang kaalaman nagpapayabang sa tao. Mas mahalaga ang pagmamahalan dahil ito'y nagpapatatag sa atin. Tatandaan natin, dapat may pag-ibig, pagmamahalan sa bawat isa. Yun na nakapagpapatatag. Kung wala ho yung pag-ibig, hindi ho tayo magiging matatag. Ang taong nag-aakala na marami siyang alam ay kulang pa rin talaga sa kaalaman. Ngunit ang taong nagmamahal sa Diyos, siyang kinikilala ng Diyos na Kanya. Pagka inibig natin, minahal si Abay Hawa o kinikilala ka ni Abay Hawa na Kanya ka. Pero kung hindi natin inibig si Abay Hawa, hindi natin minahal si Abay Hawa, hindi ka rin kikilalalin ni Abay Hawa. Kahit na araw-araw kang nakikinig, araw-araw kang nanonood at hindi mo siya iniibig, hindi ka rin kikilalalin ni Abay Hawa. 4. Kaya kung tungkol sa mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na ang Diyos-Diyosan ito'y hindi totoong Diyos. Kumbaga, imaginary lang. Yung mga Diyos-Diyosan, yung Diyos-Diyosan ng ADD, imaginary lang o imahinasyon lang. Ang Diyos-Diyosan o Diyos ng mga Muslim, imahinasyon lang o hindi talagang totoong Diyos. Bakit? Dahil iisa lamang ang Diyos. At kahit na sinasabi ng iba na may mga Diyos sa langit at sa lupa at marami ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya at may isang Panginoon lamang si Yahweh. Sa pamamagitan niya inilikha ang lahat ng bagay, sa pamamagitan din niya nabubuhay tayo ngayon. Iisa ito doon sa sinasabi sa Gawa 17. Tingnan ninyo. Sabi dito, si Pablo rin ang may salita. Doon sa 17:22. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin mo kayo lubos na napaka-religyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa, ang Diyos, salam, na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya naninirahan sa mga templong ginawa ng mga tao. So kung isang reliyon, mayroong templong ginawa, ayan, maliwanag na hindi naninirahan si Abay Hawa sa templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Bakit? Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Kaya, ang tao may kamatayan . Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sa kanilang paghahanap, siya, singular,
ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinasabi ng ilan sa inyo makata, tayo'y mga anak niya. Di ba? Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang Kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan sa ginto, pilak o bato na pawang likha at isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaraang panahon, pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masasamang buhay sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat niya, muli niyang binuhay ang tao niya. So dito pa lang sa isa ni Pablo, sabi niya, so isa lang, talagang isa lang. Bagamat merong tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, para sa atin, isa lang, ang Diyos. At yan na nga si Abay Hawa. 7. Sabi dito, ngunit may mga mananampalataya na hindi pa alam ang katotohanan ito. Biro mo, unang siglo nung sulatin ito ni Pablo, 2,000 taon na ang nakakaraan. Parehas na parehas din. Talagang merong mga tao na hindi alam yung katotohanan ito. Ang iba sa kanila'y sumasamba noon sa mga Diyos-Diyosan, kaya hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan, naisip nila na parang kasama na sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dahil sa kakaunti pa lang ang kaalaman nila, nagkakasala sila sa kanilang konsensya o kanilang budhi. Kung sa bagay, ang pagkain ito, para makintal sa ating puso at sa ating isipan, yung sinabi nyo doon sa 8, itong napakatindi, Ganon din doon sa ating paksa. Ano sabi niya sa 8? Kung sa bagay, ang pagkain ay walang kinalalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Yung na pagkain, walang kaugnayan sa atin kay Abay Hawa. Wala. So kaya yung nagsulputan ng mga inventor, pagdating dun sa pagkain, ano sabi niya? Walang kaugnayan. Nada. Wala. Yung pagkain, wala daw kaugnayan. Ano yung paksa natin? Walang kinalalaman ang pagkain, pag-inom sa pag-ahari ng Diyos. 8:8 ng unang Korinto. Parehas ang sinabi. Ano sabi ni Pablo? Kung sa bagay ang pagkain ay walang kinalalaman sa ating kaugnayan sa Diyos, walang mawawala sa ating kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo kakain. At wala rin naman tayong mapapala kung kumain man tayo. At hindi yan, So wala. Pero ang dami yung panahon, taon, na itong mga bagay na ito nagsilbing bikig sa napakarami. Yung salitang pagkain. So wala naman pala talaga. No. Ulitin ko. Kung sa bagay ang pagkain, walang kinalalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Pinagbabawal ng iba. Nakita niyo ba yung punto rito? Mga manggagamot, mga doktor, nagbabawal ng pagkain, huwag kakain ng ganito. Tapos tatawag sa Diyos. Biro ba? Kaya doon pala makikita na natin na
Pagka nagbukas na si Abay Hawa nung pangunawa, doon na lang natin maiintindihan. Napakalalim, napakalawak na ng kaalaman. Kaya lang sabi nga, yun daw kaalaman nakapagpapayabang. Ano ang punto ho dito? Ito, yung punto dito ni Pablo, sabi niya. So wala walang kinalalaman sa atin. Yung pagkain, walang kinalalaman sa ating kaugnayan kay Abay Hawa. Walang mawawala sa ating kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo kakain at wala rin naman tayong mapapala kung kumain man tayo. Ngunit, ito, kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, sabi, di ba? Mag-ingat kayo dahil baka yan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong mahihina pa sa kanilang pananampalataya. Ano ang naging halimbawa ni Pablo? Halimbawa, may kapatid kang hindi pa nakakaunawa sa katotohanan ito. At ikaw na nakakaunaway nakita niyang kumakain sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ba't mahihikayat din siyang kumain ng mga pagkain inialay sa mga Diyos-Diyosan kahit na para sa kanya'y isa itong kasalanan? Dahil sa iyong kaalaman, napapahamak ang iyong kapatid na mahina pa sa pananampalataya, na kung tutuusin ay namatay din si Kristo para sa kanya. At sa ganitong paraan ay nagkakasala ka na rin kay Kristo. Anong dahilan? Dahil nagkasala ka sa iyong kapatid na mahina pa ang pananampalataya sa pag-udyok mo sa kanya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Kasi nakita ka, kumakain ka mismo do sa templo ng mga Diyos-Diyosan, ng mga inihahain sa mga Diyos-Diyosan. 13. Kaya kung ang kinakain ko ay nagiging dahilan sa pagkakasala ng aking kapatid, hindi na lang ako kakain nito kailanman, para hindi magkasala ang aking kapatid. Ano yung aral na ibinabahagi ni Pablo? 2,000 taon na nakakaraan, mga kapatid. Kasi nakita ka, mahina pa sa pananampalataya. Sige, kain mo. Para sa'yo, okay lang, dahil hindi ka naman nagkakasala. Kaso nakita ka, nung mahina sa pananampalataya. Ang nangyari, nagkasala yung inaakala niya na nagkakasala siya. At ikaw naman, na sinasabi mong meron ka ng kaalaman. Ano sabi dito? Sabi niya, dahil sa iyong kaalaman, sa 11, napapahamak ang iyong kapatid na mahina pa sa pananampalataya, na kung tutuusin ay namatay din si Kristo para sa kanya. Sa ganitong paraan, nagkakasala ka na rin kay Kristo. Anong dahilan? Dahil nagkakasala ka sa iyong kapatid na mahina pa ang pananampalataya sa pag-udyok mo sa kanya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Pablo, kaya kung ang kinakain ko ay magiging dahilan ng pagkakasala ng aking kapatid, hindi na lang ako kakain nito kailanman para hindi magkasala ang aking kapatid. Iniisip ba lang natin, yung sarili lang natin, o yung kapakanan din ng iba? Siyempre, isipin din natin yung kapakanan ng iba. Baka mamaya, nakita ka, matisod. Nagkakasala siya dahil para sa kanya kasalanan niya. Bakit? Anong dahilan? Mahina pa kasi siya. At alam naman natin na napakarami pa rin namang mahihina dito sa kapulungan. Hindi naman lahat may kaalaman. Kasi kung lahat meron ng kaalaman sa kapulungan, di masaya na. Kasi hindi nga eh. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat gumagawa. Maaring lahat nanonood. Maaring lahat sumasampalataya. Pero lahat ba
gumagawa. Hindi. Yun ang punto dito ni Pablo. Ganun din. Marami ba, Brad, na mahina pa sa pananampalataya sa kapulungan? Opo naman. Kung noong unang siglo, maraming mahihina pa sa pananampalataya sa kapulungan, sa panahon ni Pablo, sa panahon natin, ganun din. Marami. Kaya nga, marami pa ritong akayin. Ano yung akayin? Yung bang para kang umaakay doon sa mga baby ba? Na kinakailangan pang akayin mo siya. Yun, mahina pa. Napakabigat, baka mamaya hindi sa lahat ng panahon, aakayin ka. Di ba? Yung mga infant, okay lang akayin eh. Napakabigat. Baka mamaya, 7 taon na, 8 taon, naakay mo pa. Yan napakabigat. Okay lang na mag-akay ka pagka yung mga buwan pa lamang yung baby. Pero yung mga 1 taon, 2 taon, 3 taon na, at inaakay, parang ang sagwa ng tingnan eh, no? Yun ay birong totoo yun, na hindi lahat ng nasa kapulungan ay malakas na sa pananampalataya. At marami rin naman dito na talagang may kaalaman na, malalim na, pero hindi lahat. At doon sa kaalaman na yon, kinakailangan natin na intindihin din natin yung mga, sabi nga ho, ay mahihina pa. Yun ang punto ni Pablo. So, yung pagkain, tatandaan natin, sa 8:8 na unang Korinto, sabi niya, kung sa bagay ang pagkain ay walang kinalalaman sa ating kaugnayan sa Diyos. Walang mawawala sa ating kaugnayan sa Diyos kung hindi tayo kakain at wala rin naman tayong mapapala kung kumain tayo dito. Ito ay para doon sa mga nagbawal ng pagkain na huwag kainin. At isinasama pa yung kaya ka pala nagkasakit dahil kumain ka. Wala pala namang kaugnayan. Kaya Abayawa, si Abayawa nagbibigay ng sakit. Yun ang dapat nating isipin. Bakit tayo may sakit? Tingnan natin yung ating sarili. Bakit tayo nagkaroon ng sakit? Kung sinasabi niya na kaya bibigyan kita ang wika ng sakit dahil kinakailangan mong sundin mo ang kanyang kalooban, o tingnan natin yung sarili natin. Siya rin naman yung magpapagaling. Baka tayo may hindi ginagawa na pinagagawa niya, kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. Ganun lang po, kasimple lang yun. Kaya lang, sabi nga, mahirap tanggapin yun na sumasampalataya naman ako, Brad, bakit ako yung nagkasakit? O bakit? Si Job ba? Hindi ba sumampalataya si Job? Bakit nagkasakit? Si Samuel, bakit namatay siya dahil sa sakit? Diba? So, titingnan din natin yung the other side at saka yung isang side din. Kasi baka mamaya yung side lang natin ang ating nakikita, yung side naman ni Abayawa. Diba? Ngayon, kung halimbawa, nagaganap na natin yung kalooban ni Abayawa at meron pa rin tayo ng karamdaman, baka pagsubok naman to sa atin. Na siya rin naman na magbibigay sa atin ng kagalingan doon sa ibinigay niyang pagsubok sa atin. No? Ganun lang yan, mapatatag yung ating pananampalataya. So yun po mga kapatid, sana kung paano sinasabi nga ni Pablo doon sa unang Korinto 4:20, sabi niya, sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at hindi sa salita lamang. Yun ba? Kinakailangan meron tayong gawa, hindi lamang sa salita. Madaling magsalita eh. Madaling magsalita, madaling magsabi na iniibig ko si Abayawa. Mahal ko si Abayawa. Pero sa gawa, gagawin mo yung salitang pag-ibig mo sa kanya. Gagawin mo yan. Sa pamamagitan ng ano, siyempre gagawa tayo. Paano natin siya maiibig kung hindi tayo gagawa? Di ba? So yun po, lobin po ni Abayawa bukas. Ituloy po natin sa ating ikalimang bahagi. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga unknown viewers ulit. At doon sa mga kapatid natin
Sino pa ba ang aking hindi na babasa? So, yun. Kay Brad Rodelio na ako. Sister Shirley Bandoho Abrera. Yan. Sister Vivian Bandoho Mana. Brad Nel Umali. Brad Jesse Juarez. Magandang hapon. Brad Fernando Pronebo Abiliara. Sister Maria Victoria Morales. Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Leonardo Corsiga, Rosly Bandoho, Joel Suela, Brad Wilfredo Bedes, tama po Bro Eman, hindi po dahil nananampalataya tayo kay Abay Yawa, akalain na natin na hindi na tayo magkakasakit. Ang sakit ay pamamaraan ni Abay Yawa para para kunin na niya ang buhay ng isang tao. Yun ang minsan naging dahilan kaya nagkakaroon ng sakit. Kasi kaya ho natin yan idinidiin dahil sabi nga ng mga inventor na mga doktor ay yung sakit minana sa magulang, sa kinain, hindi pala totoo. Ang sakit galing kay Abay Yawa at si Abay Yawa rin ang gagamot ng sakit na yun. Ngayon, kung yun na yung pamamaraan ni Abay Yawa para kunin ka na sa mundong ito, wala na tayong magagawa. Yun na yung katakdaan. Pero hindi dapat tayo maniwala doon sa mga ginawang imbensyon ng mga nagsipag-aral ng siyensya o medical na pinaniniwalaan ng napakarami. Kaya nga, ang mga doktor, inilalayo ka nilalayo kang pilit kay Abay Yawa. Inilalayo ka ng mga manggagamot kay Abay Yawa at inilalapit ka sa kanila na para paniwalain kanila na sila yung may kakayanan na gamutin ka doon sa iyong pagkakasakit. Yun lang po yun. Yung iba naman, kaya nga pinaniwala nila na tanging sila Sila yung Diyos kung paano yung mga hukom doon sa 82 ng awit na ginawang Diyos. Kaya meron tayong God of Padre Paura dyan sa Paco. Kung tawagin sila yung mga hukom, yung mga justices, God of Padre Paura. Ganon din yung 82, mga hukom sila na tinawag na mga Diyos. Sa ganang atin, merong isa lamang Diyos, si Abay Yawa. Kaya lahat ng papuri dapat na kay Abay Yawa. Wala kung kahit sino mang tao na kay Abay Yawa dapat na pasasalamat, papuri, lahat sa kanya dapat. Wala tayong, kasi yung magbibigay tayo ng kwento sa iba at iba yung mapupuri, nagkakalat tayo ng kasinungalingan Ang maging bukang bibig lang natin ay si Abay Yawa. Kasi doon sa Gawa 17, tinan ninyo. Ang liwanag ko doon sa 17. Sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit ng lupa. Hindi naninirasan ng mga templong ginawa ng kamay ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay. O hindi doktor. Hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Kasi pagka itinatama lang ho natin yung tama. Kasi namuhay tayo ng may maling pananaw na sila rin naman na nagturo na sila yung may kakayahan na gamutin ka sa iyong karamdaman, samantalang si Abay Yawa pala ang may gawa nito. Yung buhay na nasa atin, si Abay Yawa. Kaya wala tayong dapat maging utang na loob kahit
kaninong manggagamot o inventor na mga manggagamot. Oh. Si San Maria Victoria, bro, ask ko lang, pwede po ba ang baka ho ito Vicks, inhaler at natural na medicine? Okay lang mo yan, wala akong ano dyan. Sabi ko nga, mga tools lang ho yan. Oh, yung mga ginagamit natin tools. Wag mangyari kasi ang nangyayari ho sa tao ay yung mga bagay na nilikha niya ginawa ng tagapagsalba, tagagamot. O, kung minsan yung magiging kaginhawahan ng katawan mo, di okay lang. Pero yung siya yung maging tagasalba, tagadugtong ng buhay, wag. Kaya bayaw yun. Iukol natin kaya bayaw yun eh. O, hindi ho yung mga ultimong pagkain, malunggay, the miracle leaves na sinasabi nila. Pero ngayon, walang katotohanan. Ang nagbibigay ng buhay, si Abayawa, hindi kung sino pa man. Ayan o. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Anong dahilan? Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Kaya tayo may buhay dahil sa Kanya. Di ba? Sabi ni Brad Nolly, pasalamat at papuri sa iyo lamang Abayhawa at Sakikiki. So, nasagutan natin yung kay Maria Victoria. Carlo Roll, tama po bro. Melchor Pasis, tama po bro. Emmanuel, salamat po Abayhawa sa inyong kaloob na araw sa kapulungan. So yun po, lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, iukol natin kay Abayhawa. Lahat po yan. At gawin natin anumang bagay na ipinagagawa sa atin ni Abayhawa. O, gawin natin. Habang may pagkakataon, panahon, gawin natin. Pagka nawala na ho yung pagkakataon na yun, wala na. Wala nang saysay. Sige po, muli bukas kung lulobin ni Abayhawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayhawa, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, paghahari, kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Iuko lang natin kay Abayhawa lahat. Pasasalamat, papuri, lahat kay Abayhawa. Wala na ho tayong maging bukang bibig kundi si Abayhawa. Siya yung magpapagaling, siya nagbibigay ng sakit, siya rin ang magpapagaling. Hindi yung mga inimbentong mga gamot, inimbentong mga kung ano-ano na pagkamamahal pa, no? Kahit na sandamakmak ang pera mo, wala. Tatandaan ho natin na yan ho ay mga taong nasa laman. Yan hong pinagkakatiwalaan ng maraming tao, ng mga manggagamot, mga doktor, mga pare-pareho lang yung nasa laman. Hindi kayang ibigay ng laman yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pag-ibig. Hindi kaya. Ang makapagbibigay lamang yan ay walang iba kundi si Abayhawa. Kahit na pagkarami-rami pa ng salapi mo, hindi ka pwedeng pagalakin ng salapi. Hindi ka pwedeng bigyan ng kapayapaan ni salapi. So, hindi kaya yan. So, yun po. Muli, maraming salamat sa ating mga anon viewers at sa lahat po. Patuloy po tayong ingatan gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagay sa mundo. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.